At dito naman po tayo sa mga hakbang at update tungkol po sa epekto ng El Nino sa bansa. Ating tatalakayin kasama walang iba kundi si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Asek Joey, welcome back. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali, Asek Dale, at sa inyong mga taga-subaybay. Asek, sa patuloy na monitoring ng pamahalaan sa epekto ng El Nino, gaano karami na po ang ating mga kababayan na apektado ng El Nino sa bansa? At ano-ano po yung mga assistance para sa kanila? So, Ninya, no, base sa talaan ng DSWD, nasa 2,116,420 individuals. So, ito yung mga magsasaka, mangingisda, pati na rin yung kanilang mga dependents o kanilang mga pamilya. So, we came up with this figure kasi po, ito po yung direktang tinutulungan ng DSWD, ng DA, pati ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil nga po sila yung apektado ng El Nino. In terms of what is being given na assistance, nandun po yung cash assistance, nandyan po yung farmers' rice subsidy, sa mga magsasaka po yung fuel assistance, pati po dun po sa mga hindi naman nagsasaka o nangingisda, andito yung food packs. Kasi yung ibang magsasaka, as we have discussed before, umaasa sila sa ani nila para ipangpakain sa kanilang mga pamilya. So ngayon wala silang makain, kaya kailangan po ng mga food pack na ito. Asik Zoe, pagdating naman doon sa sektor ng agrikultura, gaano kalaki na ba or may figure na ba kung magkano yung pinsala na dulot ng El Nino at ano-ano po ba yung mga lugar na apektado? Opo, Asek Dale, no, sa huling datos na galing sa Department of Agriculture, nasa 3.94 billion na po ang danyo sa agrikultura. That's equivalent to about 66,000 hectares. Pero I would like to emphasize po na 78% ng 66,000 hectares na yon may chance of recovery or salvageable pa. Ibig sabihin, kahit po yung itsura ng taniman tuyong-tuyo o brown na siya, mapapakinabangan po yung 78% ng pananim doon. Doon naman sa hindi mare-recover, pwede pong ipangkain sa mga alagang hayop. At doon din po sa figure na yon, gusto po nating sabihin na kahit papano po ay nakatulong po yung preventive measures, interventions at saka yung mitigation measures. Kaya po kahit papano maliit pa po yun compared to what we have experienced in terms of damage historically po. So ilang lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng El Nino? Oo, Ninya, as of this morning, no, base sa talaan din ng OCD, nasa 103 cities and municipalities. Kasama sa bilang na ito ang 5 probinsya. So nandiyan yung Occidental Mindoro na pinuntahan ng Pangulo kahapon, Antique, Sultan Kudarat, Basilan at Maguindanao del Sur. So buong Pilipinas na, actually nabanggit ng Pangulo kahapon na halos buong Pilipinas na ang apektado. Pero again, in varying degrees, kaya po ang tutok ng gobyerno at ang tulong na ibinibigay ay depende po sa pangangailangan ng bawat probinsya. Nabanggit mo yung Occidental Mindoro na pumunta si Pangulo kahapon and yung nagkaroon din ng pulong kahapon. Ano ba yung mga directives na binigay ni Pangulong Marcos patungkol dito? And paano ba pagtitibayin yung close coordination with the LGUs? Actually, yun yung main directive po. Kasi ang difficulty po ngayon is meron po tayong mga lugar na hirap pong maabot dahil sa proximity or sa distance. So ang sinasabi po ng Pangulo, ang national agencies po lumapit na sa mga LGU para po malaman kung ano yung mga pangangailangan ng nasasakupan nila. Conversely po, yung mga LGU pwede ring lumapit. Yun naman po yung proseso. Pwedeng lumapit sa national government para po humingi po ng tulong. Sa Occidental Mindoro, Asek Dale, Ninya, ang primary concern nung nag-field inspection po si Pangulo kasama yung ilang cabinet secretaries, nakita talaga na walang tubig po. So among the short-term, medium-term, and long-term solutions po talaga is yung irrigation. So nabanggit po ng Pangulo yung solar-powered irrigation pumps. Alam ko po, nung pagpunta po namin doon nung March, meron pong communal irrigation systems po na inihahanda at I guess yung iba po doon ay functional na. So tubig talaga. Again,
hindi naman po natin mamamagic yung tubig, pero po we are looking for ways, short term, para po makahanap ng pandilig po sa mga sakahan. At saka yung long term po, nabanggit po ng Pangulo, yung pagtatayo po ng dam para po ma-service yung area, lalo na sa Occidental Mindoro. So, malinaw na ang sinasabi ninyo, ang tinututukan at prioridad nyo ngayon ay tubig talaga. At pagpo-provide ng mas maraming tubig sana, lalo na sa mga lugar na wala nito. So bukod dyan, ano pa yung mga prioridad na at tinututukan ng ating pamahalaan sa gitna ng El Nino? Opo, mabanggit ko lang niya, no, in terms of water security, nabanggit ng Pangulo na may dam project na inihahanda. Sa NIA po, ganun din po, alam ko nakapanayam niyo po si Administrator noon, meron pong mga high dam projects na pwede pong maging operational beginning this year hanggang 2028 po. So again po, long-term solution yon. Pero po, iba pang priorities kasi kaakibat na yun. If you're talking about water management and water security, kasama na po doon yung food security. So, food security, nabanggit din ng Pangulo yung cold storage facilities, yung pagpapataas po ng yield sa agrikultura sa pamamagitan po ng pagtuturo ng alternative or alternate wetting and drying. Ito po yung mga farming strategies na konting tubig lang po ang ginagamit para ma-maximize yung yield. Pero yun nga, nabanggit mo rin yung food security. Kumusta naman yung supply ng bigas natin ngayon? Dahil nga malaki rin yung epekto ng El Nino. Nabanggit ng Pangulo din na sapat yung ating supply ng bigas sa ngayon. At saka po, dahil nga po nakapalaob pa po tayo doon sa harvesting season nung last planting season, may ine-expect pa po tayong yield o ani galing po doon sa farming or planting season na yon. So makakadagdag po yon sa rice supply natin sa ngayon. So we're okay so far. And of course, kung meron pong pagkukulang, meron pong measures na pwedeng i-activate or i-put in place para po ma-augment ang ating food supply. So magandang balita yan, na sapat ang ating bigas. In fact, dumami nga raw yung yield, sabi ng Department of Agriculture. So, balikan lang natin yung NIA, Ano ang specific na directive ng ating Pangulo sa National Irrigation Administration pagdating sa supply ng tubig at irigasyon sa mga lugar na matinding tinamaan ng El Nino? Opo, again, yun nga po yung mayroon na pong high dam projects na pwedeng maging operational between now and 2028. Pinapalawig pa po ang irrigation canals para po ma-service po yung mga areas ng iba't ibang probinsya na rice paddy or alam po na pinagmumulan po ng ating agricultural products. So, meron din po in the short term po, kasi nga ang immediate need is water talaga, napag-usapan din sa isang meeting related to El Nino, yung cloud seeding po. Dahil nga po, minsan hindi gumagana yung cloud seeding, pero ang possible po na gawin is mag-cloud seeding po sa mga tuktok ng bundok para bumaba po yung runoff water sa downstream para po ma-recharge o ma-fill po yung ating surface water sources, pati yung ating mga aquifer sa ilalim ng lupa. Ano naman ang masasabi mo, Asek, Joey, sa pahayag na kulang daw ang paghahanda ng pamahalaan at hindi raw mararamdaman ang comprehensive approach para tugunan ang epekto ng El Nino? Kung tutuusin niya, nabasa ko po yung ulat, yung editorial at saka yung nakapaloob na ulat mula sa isang international financial institution at yung mga minumungkahi nila doon para po hindi po makaapekto sa ekonomiya yung El Nino is yun na po yung ginagawa actually ng gobyerno ngayon. So doon pa lamang po sa preventive stage, nandyan na po yung pag-aayos at pagpapalawak ng irrigation systems, yung pagtuturo po ng farming strategies na konti ang tubig na ginagamit sa magsasaka, pagpapamudmud po ng mga drought-resistant seeds, pati po yung high-value crops. Doon naman po sa mitigation at intervention stages, nandyan po yung cash transfer program na ipinapatupad po at saka po yung iba't ibang forms of assistance. So, ang sinasabi po kasi doon sa ulat, dapat nung 2019, nung minungkahi yun ng International Financial Institution, ay dapat ipinatupad na po. So, yun po ang pinapatupad ngayon in this period of El Nino at saka in the long term po, nandyan po yung projects to ensure food security
security and water security. Nabanggit na natin yung high dams, yung mga irrigation system, cold storage facilities, harvesting facilities. Kaya po, may magsasabi talaga na kulang at bakit parang hindi nararamdaman. Pero po, ang assurance po is may ginawa even before the onset of El Nino at yan po din ang ginagawa ng gobyerno sa ngayon. Siguro, Asek, ngayon, no, paalala na lang o mensahe sa ating mga kababayan, lalo na nararamdaman pa rin naman natin itong epekto ng El Nino. Opo, Asek Del Nino, maraming salamat po. Hindi ko po sinasabi na patapos na po ang epekto ng El Nino or nasa tail end na tayo ng epekto ng El Nino. Dahil ngayon po, nararanasan pa po natin yung matinding init. So, konting tiis pa po tayo. By May, end of May, we hope that mag-dissipate o magiging less na po ang impact po ng El Nino sa ating bansa. Pero nandun pa rin po yung panawagan, lalo na po sa ating resources, gaya po ng kuryente at tubig, na sama-sama pa rin po tayong magtipid para po at the end of this crisis po, masasabi po natin na nagtulong-tulong tayo para malampasan po ang challenge na ito sa ating bansa. Alright, maraming salamat sa inyong oras. Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Maraming salamat, Nina. Maraming salamat, Asik Del.